Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano mo tigilan yung pagiging option at paano mo matutunang piliin ang sarili mo. Alam mo ba yung pakiramdam na parang lagi kang nandyan para sa isang tao? Pero pag ikaw na ang may kailangan, parang wala siyang time. Yung tipong ikaw yung laging nag-a-adjust, laging umiintindi, laging nag-aantay. Pero sa huli, ikaw pa yung parang option lang. Parang kung convenient ka, okay. Kung hindi, okay lang din. Masakit, no? Lalo na kung nasa edad ka na hindi na dapat ganito. Hindi na tayo bata na okay lang maghabol, okay lang maging tanga sa pag-ibig o sa pakikisama. Dumaan na tayo sa maraming experience, marami na tayong napagdaanan. Pero minsan, kahit gaano ka naka-experienced, nadadapa ka pa rin sa iisang bagay. Yung pagiging option sa buhay ng ibang tao. Sa video na to, pag-uusapan natin yung isang bagay na simple pakinggan pero mahirap gawin. Hindi ka option, tigilan mo to. Hindi ka reserba, hindi ka pang backup plan. At higit sa lahat, hindi ka dapat pumapayag na tratuhin ka ng ganon. Kasi habang pinapayagan mo yan, mas lalo mo lang pinapababa ang value mo sa sarili mong mata at sa mata ng iba. Ngayon, usap tayo, real talk lang, walang drama, walang padip, pero may laman. Alam mo kung saan nagsisimula ang pagiging option? Hindi yan sa ibang tao. Nagsisimula yan sa sarili mo. Oo, medyo masakit tanggapin, pero totoo. Kapag ikaw mismo okay lang sa'yo na hindi ka priority. Kapag tinatanggap mo yung mamaya na, busy ako, tingnan ko ha, kahit pa ulit-ulit na, dyan nagsisimula yon. Unti-unti mong tinuturuan ng ibang tao kung paano ka tratuhin. Parang ganito yan. Kung may tindahan ka at lagi mong binibigay ng libre ang produkto mo, ano mangyayari? Hindi ka na nila siseryosohin, hindi na nila papahalagahan, kasi alam nila, kahit hindi sila mag-effort, makukuha pa rin nila. Ganon din sa buhay, ganon din sa relasyon. Kung lagi kang available kahit hindi ka pinapahalagahan, kung lagi kang nandyan kahit hindi ka pinipili, huwag kang magtaka kung bakit ka nagiging option. Kaya ang unang dapat mong tigilan, yung pagiging always available. Hindi ibig sabihin nito maging suplado ka o magtanim ng galit, hindi ganon. Ang ibig sabihin lang, matuto kang mag-set ng boundaries. Matuto kang pumili din ng sarili mo. Halimbawa, may tao na bigla-bigla lang mag-chat sa'yo kapag bored siya. Tapos ikaw naman, agad-agad kang magre-reply kahit busy ka, kahit pagod ka. Tapos kinabukasan, ikaw naman nag-message, seen lang. Parang ano yon, one-sided na laro. Ngayon, tanungin mo sarili mo, bakit mo pa tinutuloy yan? Minsan kasi, umaasa tayo, iniisip natin, baka magbago, baka naman busy lang, baka darating yung time na ma-realize niya yung halaga ko. Pero habang naghihintay ka, ikaw naman yung unti-unting nauubos. At eto pa, mas lalong tumitindi yung sakit kapag napapansin mo na kaya naman pala niyang mag-effort pero hindi lang para sa'yo. Doon napapasok yung second na dapat mong tigilan, yung pagja-justify ng mali nilang behavior. Hindi mo kailangan ng sobrang grand gestures, minsan consistency lang sapat na. Kaya kung wala yun, tigilan mo na yung pag-iimbento ng dahilan para sa kanya. Hindi mo trabaho ayusin ang ugali niya. Hindi mo responsibility ipaintindi sa kanya kung paano ka dapat tratuhin. Adult na siya. Alam na niya yon. Ang tanong lang, ginagawa ba niya para sa'yo? Kung hindi, bakit ka pa nandyan? Alam mo, minsan hindi naman talaga tayo tanga. Masyado lang tayong mabait. Masyado lang tayong mapagbigay. At minsan, natatakot tayo na baka pag umalis tayo, wala nang babalik. Pero eto ang totoo. Habang kinakapit mo yung taong hindi ka pinapahalagahan, mas lalo mong hinaharangan yung pagkakataon na may mas tamang tao para sa'yo. At hindi lang sa love life yan pati sa kaibigan, sa pamilya, sa trabaho, kahit saan. Kapag lagi kang pumapayag na ikaw ang last choice, huwag kang magtaka kung bakit hindi ka nila pinipili. Ngayon, isipin mo to. Paano kung baliktarin natin? Paano kung ikaw naman ang magsimulang pumili sa sarili mo? Paano kung ikaw naman ang magsabi ng hindi pwede sa akin yan? Paano kung hindi ka na basta-basta available sa kahit sino? Hindi ibig sabihin nun mag-isa ka na habang buhay. Hindi ibig sabihin nun wala nang papasok sa buhay mo. Sa totoo lang, dun pa na nga magsisimula ang tamang tao. Kasi kapag nakita ng ibang tao na may respeto ka sa sarili mo, na hindi ka madaling makuha, na alam mo ang worth mo, dun ka nila mas papahalagahan. Hindi dahil nagbago sila, kundi dahil nagbago ka. Kaya kung pagod ka na sa ganitong sitwasyon, kung sawa ka na maging option, simulan mo na sa simpleng bagay.
Tigilan mo yung pagiging laging nandyan kahit hindi ka pinipili. Kasi sa dulo ng araw, hindi mo kailangan ng maraming tao sa buhay mo. Kailangan mo lang ng mga taong sigurado sa'yo. At kung hindi ka nila kayang piliin, baka oras na para ikaw naman ang pumili ng sarili mo. At doon na papasok yung mas mabigat na tanong. Handa ka na ba talagang bitawan ang mga bagay na nagpaparamdam sa'yo na opsyon ka lang? Kasi dyan na nagiging totoo ang laban. Hindi sa kung ano ang ginagawa nila, kundi sa kung ano ang kaya mong gawin para sa sarili mo. Alam mo, madali lang sabihin na piliin mo sarili mo. Pero sa totoo lang, ang hirap gawin lalo na kung nasanay ka ng unahin ng iba. Yung tipong buong buhay mo, ikaw yung giver. Ikaw yung nag-a-adjust. Ikaw yung laging umiintindi kahit ikaw na yung nasasaktan. Pero isipin mo to, kung ikaw mismo hindi mo kayang ipaglaban ng sarili mo, sino pa? Kasi habang pinipili mong manatili sa sitwasyon na malinaw naman na hindi ka priority, parang sinasabi mo rin sa sarili mo na okay lang na ganito ka tratuhin at unti-unti nagiging normal na siya. Hanggang sa hindi mo na napapansin na nawawala na yung respeto mo sa sarili mo. At ito yung isa sa mga pinakamahalagang dapat mong tigilan, yung paghabol. Hindi lahat ng tao na nawawala sa buhay mo, kailangan mong habulin. Minsan, kaya sila nawawala kasi hindi talaga sila para sa'yo. Pero dahil takot ka mag-isa, dahil nasanay ka na nandyan sila, hinahabol mo pa rin. Kahit halata na hindi ka naman hinahabol pabalik. Parang laro na ikaw lang ang gustong magpatuloy. Tanungin mo nga sarili mo, ilang beses ka na bang nag-message ng okay ka lang, kahit ikaw yung iniwan sa scene? Ilang beses ka na bang nag-effort ayusin yung bagay na hindi mo naman sinira? Ilang beses ka nang nag-sorry kahit hindi mo kasalanan, para lang hindi siya mawala? Kung napapansin mo na ikaw na lang lagi ang gumagawa ng paraan, hindi na yan pagmamahal, pagkapit na yan. At ang pagkapit sa maling tao, yan ang unti-unting sumisira sa'yo. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa taong hindi marunong makakita nito. Hindi mo kailangang mag-overgive para lang mapansin ka. At lalong hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa taong malinaw namang hindi ka pinipili. Kaya tigilan mo na yung paghabol. Kung gusto ka, lalapit yan. Kung mahalaga ka, mararamdaman mo yan. Hindi mo kailangang hulaan. Hindi mo kailangang pilitin. Simple lang dapat ang relasyon. Hindi komplikado. Hindi puno ng duda. Hindi puro tanong. At habang tinatanggap mo, yung bare minimum, yung konting effort, konting atensyon, konting oras, mas lalo mong tinuturuan ng ibang tao na yun lang ang ibigay sa'yo. Kaya isa pa sa dapat mong tigilan, yung pagtanggap ng pwede na. Yung tipong okay na yan, at least nag-reply, kahit ilang oras or araw kang inantay. Okay na yan, at least nagparamdam, kahit halata naman na hindi consistent. Okay na yan, at least nandyan siya minsan. Hindi. Hindi ka minsan lang. Hindi ka kapag may time lang. Hindi ka kung kailan lang nila gusto. Kung ganun ang trato sa'yo, hindi yan pagmamahal. Convenience lang yan. At ang pinakadelikado sa convenience, madali kang palitan. Masakit pakinggan pero kailangan mong marinig. Kasi kung hindi mo itataas ang standard mo, paulit-ulit ka lang mapupunta sa ganitong sitwasyon. Iba-ibang tao, pero parehong kwento. At dito na papasok yung isang bagay na kadalasan nating iniiwasan. Yung pagiging komportable sa pag-iisa. Aminin natin, kaya minsan kumakapit tayo kahit mali na. Kasi natatakot tayo mag-isa. Yung tahimik, yung walang kausap, yung walang good morning or kumain ka na ba. Pero isipin mo to, mas okay bang may kasama ka nga, pero pinaparamdam naman sa'yo na mag-isa ka rin? Yung nandyan siya pero hindi mo maramdaman. Yung kausap mo siya pero parang wala kang kausap. Anong klaseng samahan yun? Minsan, mas mabuti pang piliin mo muna ang sarili mo. Kilalanin mo ulit kung sino ka, ano ang gusto mo, ano ang deserve mo. Kasi kapag buo ka sa sarili mo, hindi ka na madaling magsettle sa kulang. Hindi ka na basta-basta maa-attract sa taong hindi kayang ibigay ang deserve mo. At hindi ka na matatakot mawala ang mga taong hindi naman talaga para sa'yo. Alam mo, hindi ka naman nagkukulang eh. Hindi ka kulang, kaya hindi ka pinili. Minsan, mali lang talaga yung taong binibigyan mo ng halaga. At habang pinipilit mong mag-fit sa taong hindi ka naman kayang tanggapin ng buo, mas lalo mong nakakalimutan kung gaano ka kahalaga. Kaya tigilan mo na. Tigilan mo yung paghabol, yung pagsettle sa pwede na, at yung takot na mag-isa. Kasi sa totoo lang, hindi ka naman talaga nag-iisa. Nandyan ka para sa sarili mo. At minsan, yun lang muna ang kailangan mo. Yung matutunan mong kumampi sa sarili mo. Yung matutunan mong piliin ang sarili mo kahit walang pumipili sa'yo.
At kapag nagawa mo yun, doon na magbabago ang lahat. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nagbago ka. At habang mas nagiging buo ka, mas lalong hindi ka papayag na maging option na lang ulit. Kasi alam mo na sa sarili mo, hindi ka pang reserba. Hindi ka pang kapag wala na siyang iba. At dito na papasok yung mas tahimik pero pinaka-powerful na desisyon na gagawin mo. Yung marunong ka ng bumitaw, kahit mahal mo pa. At alam ko hindi yan madaling gawin. Kasi may part sa'yo na sasabihin, sayang, baka magbago pa. Baka this time iba na. Lalo na kung may mga magagandang alaala kayo dati. Yung mga moments na napapaniwala ka na worth it siya. Yung mga simpleng text niya na nagpapangiti sa'yo. Yung konting effort na parang jackpot na sa'yo noon. Pero real talk, hindi mo dapat sukatin ang present behavior ng tao sa alaala ng nakaraan. Kasi ang tanong, hindi ano siya dati, kundi ano siya ngayon sa buhay mo. Kung ngayon, ikaw pa rin yung laging nag-a-adjust. Kung ngayon, ikaw pa rin yung laging naghihintay. Kung ngayon, ikaw pa rin yung hindi sigurado kung mahalaga ka ba o hindi. Then, kahit gaano pa kaganda yung nakaraan, hindi na siya sapat para i-justify yung sakit ngayon. Minsan kasi, kumakapit tayo sa potential ng tao, hindi sa actual na ginagawa niya. Iniisip natin, may chance pa siya magbago. Pero habang hinihintay mo yung pagbabago na hindi naman kusang nangyayari, ikaw naman yung nauubos. At dito papasok yung isa sa pinakamahirap tanggapin. Hindi lahat ng tao na minahal mo, marunong magmahal pabalik ng tama. Hindi ibig sabihin nun masama sila. Hindi rin ibig sabihin nun ikaw kulang. Ibig sabihin lang, hindi kayo pareho ng capacity sa pagmamahal, sa effort, sa consistency, at kung palagi kang nasa relationship o connection na ikaw lang yung nagtataguyod, pagod ka talaga in the long run. Kaya kailangan mong itanong sa sarili mo ng tahimik, masaya ba talaga ako o sanay lang ako? Kasi may difference yun ha. May mga tao na hindi na masaya pero nananatili pa rin. Kasi sanay na sila. Sanay na may kausap kahit hindi stable. Sanay na may presence kahit walang effort. Sanay na may konti kaysa sa wala. Pero ang tanong, hanggang kailan ka magsisettle sa konti? Habang tumatagal, mas lalo mong nare-realize na yung konti nagiging standard mo na. Hanggang sa dumating yung point na hindi mo na alam kung ano yung tama na trato sa'yo. Kaya isa sa pinaka-importanting gawin mo ngayon, ibalik mo yung standard mo. Hindi para maging demanding ka, hindi para maging mahirap kang mahalin, kundi para maalala mo kung ano yung deserve mo talaga. Deserve mo yung consistent, yung klaro, yung hindi ka pinapahulaan. Yung hindi ka ginagawang option depende sa mood o oras nila. At kung hindi yun kaya ibigay ng isang tao, hindi ka nag-iinarte kapag umalis ka. Nagsisave ka ng sarili mo. Kasi ang totoo, may limit din ang pag-intindi. Hindi mo pwedeng intindihin ang taong hindi ka iniintindi pabalik. Hindi mo pwedeng unawain ang taong paulit-ulit kang hindi pinipili. At hindi mo pwedeng ipaglaban ang relasyon na ikaw lang ang lumalaban. Dito maraming tao napapagod, hindi dahil sa isang malaking betrayal, kundi dahil sa paulit-ulit na maliit na hindi ka pinapahalagahan. Yung hindi ka nire-replyan pero online siya. Yung hindi ka niyaya pero may ibang lakad. Yung hindi ka kinukumusta pero active sa iba. Maliliit lang siya pakinggan, pero pag pinagsama-sama, dun ka unti-unting nauubos. Kaya kung nasa ganitong sitwasyon ka, hindi mo kailangan ng mas maraming patience. Ang kailangan mo, clarity. Kasi kapag malinaw na sa'yo na hindi ka priority, mas madali nang bitawan. Masakit, oo. Pero mas masakit yung araw-araw mong tinatanggap yung bagay na nagpaparamdam sa'yo na hindi ka enough. At alam mo kung ano pa ang mas nakakapagod. Yung araw-araw kang umaasa na baka ngayon magbago. Yung bawat notification, may hope ka. Yung bawat scene, may meaning sa'yo. Yung bawat konting effort, pinalalaki mo sa isip mo. Pero habang ginagawa mo yun, buhay mo naka-hold. Hindi ka umausad. Nakafocus ka sa taong hindi naman nakafocus sa'yo. Kaya ngayon, kailangan mong ibalik yung focus sa sarili mo. Hindi biglaan, hindi perfect, pero simulan mo. Simulan mo sa simpleng hindi agad nagre-reply. Simulan mo sa hindi paghabol. Simulan mo sa hindi pag-explain ng sobra sa taong hindi naman nag-e-effort intindihin ka. At habang ginagawa mo yon, mapapansin mo. Unti-unti bumabalik yung lakas mo. Yung dating ikaw na may dignidad sa sarili. Yung dating ikaw na hindi basta-basta tinatapon ng sarili sa taong hindi marunong mag-handle ng puso mo. Kasi sa huli hindi ka option, hindi ka pang second choice. At kahit gaano pa katagal mong inalaw yung maling trato, hindi pa huli para itama yon. Ang ending ng kwento na to hindi kailangang maging naiwan ka. Pwede siyang maging pinili mo sarili mo.
At doon nagsisimula yung tunay na pagbabago. Kung may natutunan ka sa video na to, please click like and subscribe para sa more real talk kwentuhan. Para mas lalo mong maunawaan ang sarili mo at matutunan mong piliin ang tama para sa'yo. Hanggang sa susunod.